So mga tol, alam na nga po ng karamihan na ang sunod na makakalaban ni Naoya Inoue matapos niyang dispatchahin ang WBC contender na si Luis Nery sa kakatapos lang ng laban nila nitong nakalipas na 3 araw sa Tokyo Dome ay ang number 1 contender naman sa IBF na si Sam Goodman. Dito naman didepensahan ni Inoue ang kanyang undisputed belt sa Super Bantam. Bagamat walang talo itong si Sam Goodman, marami ang nagsasabi mga tol na easy lang umanong tatalunin ni Inoue itong si Goodman dahil hindi daw ito katulad ni Luis Nery na may punching power. Pero naniniwala po ang CEO ng No Limit Boxing na si George Rhodes na kakaibang fighter umano si Sam Goodman kesa daw sa mga nakalaban ni Inoue sa mga nakalipas. Nakikita umano ni George Rhodes na masusungkit ni Sam Goodman ang 4 na belts. Dagdag pa ni Rhodes mga tol, makukuha daw ni Goodman itong si Inoue gamit ang 2 kamay at gugulatin daw ni Sam Goodman ang mundo ng boxing. So napakabata pa nga lang po nitong si Sam Goodman. May edad pa lang itong 25 habang si Inoue may edad na 31. Parehas nga pong nasa prime ang dalawa. Ma-upset kaya ni Sam Goodman itong si Inoue o matutulad lang ito sa mga pinataob ni Inoue? Sa kabilang banda naman mga tol, Casimero may bisitang higante at hindi pwedeng hindi tikman nito ang suntok ni Casimero. At katulad nga po ng iba, naramdaman din nito ang lakas ng isang former 3 Division World Champion. Tiklop nga po itong higante nang tamaan siya ng isang malakas na body shot habang nakasuot ng body armor protector. Tumangi, pe. Sa ibang balita naman mga tol, bukas na po magaganap ang laban ni Marlon Tapales versus Thai fighter na Napong Jangkaiw na gaganapin sa Midas Hotel and Casino, Pasay City. Nakataya po dyan ang titulong WBC Asia Continental Super Bantam. Nasa Pinas na po ngayon ang makakalaban ni Tapales habang ready na rin si Tapales sa weigh-in. Makikita po sa post ni Tapales na bato-bato na ang kanyang katawan. Anumang oras, magaganap na po ang weigh-in nila. Co-main event naman po dyan si Remart Gaballo. Haharapin naman nito ang Mexican fighter na si Kibon Torres. Sa kabilang dako naman mga tol, former world champion Pedro Taduran. Pinafinalize na ang laban dito kay Japanese IBF minimum world champion Genjiro Sigioka. So nag-uusap na po ang magkabilang kampo mga tol at malapit na yung ma-finalize. Balak nga pong bawiin ni Pedro Taduran ang kanyang IBF title na dati niyang nasungkit at ipagiganti ang mga Pinoy na tinalo ni Genjiro Sigioka. Matatandaan, kakagaling lang po sa panalo ni Sigioka noong Marso kontra sa Pinoy na si Jake Amparo kung saan round 2 lang ang tinagal ng Pinoy. Si Genjiro Sigioka nga din po ang tumalo kay Rene Mark Cuarto noong nakaraang taon via 9th rounds knockout. Sa ibang banda naman mga tol, mukhang puro kamalasan nga po ngayon ang nangyayari sa WBC Middleweight World Champion Jermar Charlo matapos po kasing i-report kahapon na inaresto siya ng mga pulis dahil sa nakabangga ito ng sasakyan habang nagmamaneho ng lasing. Tinakasan pa niya ang insidente kaya hinabol siya ng mga pulis at naaresto. Pagkatapos nga po niyan, ilang oras lang ang nakalipas, sumabog naman po ang balita na tinanggalan na siya ng belt ng WBC at inelevate na ngayon bilang WBC Middleweight World Champion si Carlos Adames na kasalukuyang may record na 23 wins and 1 loss. 3 taon po kasing hindi nakapagdepensa ng titulo si Charlo kaya nagpa siya na ang WBC na tanggalan na siya ng titulo. Napapabalitaan po kasi dati mga tol, simula na ma-layoff si Charlo nag-struggle siya sa depresyon.